Okay, good morning mga chip. Ngayong araw sisimulan ko na yung pag-estimate sa sa kinuha ko kung kahapon na plano. So ito, medyo marami-rami. Ilang sheets din to. Kaya medyo mukhang matatagalan. So pero ipapakita ko rin sa inyo yung ibang scope na i-compute ko para kahit papano masubaybayan nyo, tapos makita nyo rin kung paano gawin. Then eto nga, ang deadline nito is bukas, Wednesday. So kailangan matapos ko na siya. Siguro kahit bukas ng before lunch kailangan matapos ko na para may pasa ko na sa sa kay ABP. So yun, hopefully makuha ko rin yung project na to para at least dagdag sa sa magiging ongoing project ng company. So tara, at papakita ko sa inyo kung paano mag-compute. Ayan mga chip, ito nakuha ko na yung plano. Medyo madami-dami ulit na dagdag. So by Wednesday daw kailangan na ni ABP. So sana magawa ko ng mabilis. Medyo marami-rami. Dito ko ngayon sa sa bilihan muna sa KFC para syempre medyo wala tayong dala kaninang pang merienda nila Syempre ganun talaga kapag kumbaga meron kang medyo pakonsuelo o yung representation kapag pag makikipag-meeting ka sa mga ganon. So kumbaga para at least medyo parang yung loob nila maging panatag sa'yo, parang walang ilangan o so parang isang magandang gawin ganon. At least eto medyo KFC lang. Tapos tinanong ko yung DP nung para sa isang project natin, daw siguro by Wednesday may bigay nila. So yun, salamat na at least by Wednesday din. So baka makapag-deploy na by next week sa isang project. Okay mga chip, stay tuned. Mga chip, ito yung plano na nakuha natin. So makikita naman dito kung anong project to. So bali showroom siya. At ang scope naman na quote sa akin dito yung parking, and then yung drop off, tsaka yung drainage line. So eto makikita naman natin dito sa plano, sa cover nya na yung mga table of contents. So dito yung cover page, dito yung load layout. Yan yung mga actually hindi naman natin kailangan tong lahat ng plano na yan para sa quotation. So kukunin lang natin yung mga kailangan natin. So itong plano na to is for bidding purposes only, as makikita nyo naman. At bagong bago pa. So yun, ang nag-design nito is kilalang designer ng SMDC. And then yung developer, ayan, hindi siya familiar sa akin, pero malamang malaking company rin to. Ayun, so guys, ito bali out of 12 sheets, bali ang kakailanganin natin na sheet ay 8. Yung 4 na sheet hindi siya kasali sa sa i-compute natin. So yun, kasama sa mga sheet dito yung drainage system plan, then yung road layout, kasi i-compute din natin yung yung pavement ng parking, then drainage pipe,
Then yun, tsaka yung iba pa. So ito yan. Bali, is-summarize natin. Ito ang gagawin natin. Itong ano na to, drop off. Kukomputin ko yung buhos niya kasama yung sidewalk na nandito. May sidewalk siya rito. So tapos ito yung parking niya, mga parking dito, yung entrance. Then ang i-compute ko rito yung yung roadway na to punta rito. Ito kasi parang ano na lang siya, mga gravel. So yun ang kailangan ko. Tapos itong sidewalk rin na to, sidewalk doon sa taas. Tapos ito nga pala guys, sa mga hindi nakakalam kung ano tong na to, ito yung drop off na tinatawag. Ito yung yung parang ikutan ng mga sasakyan kapag magbababa ka ng halimbawa ng bisita mo, ng client, ng pasahero. Yan, iikot sila dyan. Tapos saka ayan, iikot sila mula rito pupunta ron. Tapos magbababa, ayan, papasok siya dito sa may canopy na to. Then ikot, makakalabas na. Then papunta ng parking. So yun. Ito, umpisahan na natin. Compute na natin. Ito mga chip, unahin natin tong sa tingnan yung road geometric layout para makita natin yung sukat. Yun, bale magiging ito ang problema natin dito. Wala siyang dimension. Kung makikita nyo, wala siyang lapad. Ang meron lang is yung haba mula rito papunta doon sa center line, sa center point ng kalsada. Tapos mula doon papunta doon sa unahan ng sa gitna rin, center line ng oval or yung nung ellipse, yung drop off natin. So di bale, total ito naman ay naka-scale siya 1:200. So meron lang tayong pagbabasihan mamaya ng sukat para ma-reflect natin dito. So ito naman siya, nakalagay naman dito yung elevation, kung gaano ka taas from reference point. And then ito, kung makikita nyo itong mga ito parang yung details ng niya, ng curvature nya. So ito parang bearing na tapos hindi ko lang kung circumference to, R is radius, LC hindi ko rin alam kung anong na ito kasi magkakaiba siya pero actually hindi na natin siya kailangan. Ang importante kasi natin kung meron lang tayong lapad din nito, lapad, and then yung circumference ng isa na to, makukuha natin yung volume ng concrete na gagamitin natin. So kahit hindi na natin intindihin to, so magbabase lang tayo dito sa scale nya na 1:200. Ang total walang dimension. Ang problema natin ngayon, although naka-scale nga siya, so para masukat mo yung mga yan, ayun lang, tandaan lang natin na lagi nating i-check kung tama ba yung nakalagay na scale dito. Halimbawa 1:200, halimbawa ang naka-reflect dito is 8 meters. I-check natin kung tama siya kasi minsan sa printing nitong mga plano, kapag hindi talaga siya naka-scale din nung i-print, kahit sabihin mong nakalagay ito na 1:200, pag i-print siya sa ganito kalaking papel, minsan nagbabago yung niya, yung sukat. So yun, kailangan lang nating i-check. Tapos ang isa pang problema natin dito, wala akong yung triangular scale.
kung familiar kayo doon sa triangular scale. So, di bale, dahil naman 1:200 siya, pwede tayong gumamit ng ruler. So, yung ruler, alam naman natin na kapag ang scale na ng drawing is 1:100, so ibig sabihin, kumbaga ang 1 cm sa ruler is 1 meter sa plano. So dahil ito ay 1:200, so parang siya, parang mas maliit siya. Kumbaga yung 1 cm sa ruler magiging 2 meters sa plano. So ibig sabihin, pag yung 1 meter dito sa plano magiging 5 mm sa ruler. So yun, para hindi lang kayo malito. At least kung walang scale, kung may scale sana, may direkta na doon na na mga sukat. Pero dahil ito, pwede naman natin gamitan ng ruler. Walang problema. Basta yun nga, sabi ko nga, tingnan natin, i-check lang natin na yung drawings ay naka-scale din talaga. So gagamitin natin siya ng ruler. So ito mga jeep, tamang-tama, meron na akong ruler dito. Ito yung sinasabi ko mga jeep, yung sa mga hindi pa nakakaalam, yung mga baguhan pa lang nagko-compute or nag-estimate, alam na naman natin na hindi tayo lahat is napag-aralan to. Kasi may mga, alam naman natin, may mga kontratista na base sa experience. So ito, medyo may matututunan kayo. So ibig sabihin, kapag ang scale is 1:200, ang ibig sabihin nun, yung 1 cm nya, etong 1 cm na to, yan, bali 10 mm, ay equivalent sa 2 meters ng nasa plano. So ang 1 meter ng nasa plano is 5 mm naman, or 0.5 cm ng nasa ruler. So yun, para hindi kayo malito halimbawa, eto, sabihin na natin ito yung pagbabasihan natin kung dito natin malalaman kung naka-scale yung plano. Ito guys, halimbawa, etong plano na to ay 18.7 meters. Mula rito hanggang doon, 18.7 meters. So susukatin natin ngayon siya. Ititignan natin kung nasa kung nasa scale siya. Okay? So ayun mga chip, eto. So susukatin natin ngayon siya. Naka-indicate sa plano 18.7 meters. So susukatin natin siya kung ilan. Bale 9.2 centimeter. So ganito ang mangyayari sa computation yan mga chip. So ito mga chip, yan, bali sa kumbaga yung 18.7 nya meters sa plano na nakalagay nung ni-ruler natin is 9.2 cm. Ito yung sa ruler. So kung i-check natin, di ba nga ang 1 cm sa ruler ay equivalent sa 2 meters
sa plano. Dahil nga 1:200 yung ano natin, yung plano. So kung 9.2 cm to times 2, yan times 2, mangyayari ang equivalent dyan is 18.4 meters. So kumpara mo dun sa naka-label mismo sa plano na 18.7 sa 18.4, medyo may discrepancy kasi nga yung ruler na ginamit natin is yung talagang yung ordinary ruler, hindi yung scaled na ruler. So wala namang problema na yan kasi nga dahil nga estimate lang to and for bidding purposes, for quotation. So doon mo malalaman na kumbaga magkakaroon ka naman ng parang laging may allowance. Yun ang kailangan yung tandaan, laging may allowance, and always round up tayo, magra-round down. So yun, kung makikita nyo yan 18.4 sa 18.7, so okay, makikita nyo tama yung scale nya sa plano. Medyo meron lang konting discrepancy kasi kapag hindi naman talaga siya saktong 9.2 may konting-konti pa, sabihin na natin kunwari naging 9.25 cm siya sa ruler times 2, ang mangyayari nito 18.5 meters siya. Okay, 18.5. Kung halimbawa maging 9.3 sa plano times 2, so 18.6 meters. So yun, ang importante nalaman natin na itong plano na to nasa scale siya. So tama yung scale na to. So hindi na mahalaga yung konting discrepancy dahil nga quotation naman to. Gaya ng sabi ko, always round up tayo. Okay? So yun. So kung ito 1:200, so ibig sabihin susukatin natin to. Yan so nasa almost 4 cm. So pwede natin sabihin itong lapad nito ay 8 meters. 4 times 2 equals 8 meters. And then yun, masusukat na natin mula rito papunta ron, doon papunta ron, and then paikot. So halimbawa itong lapad naman ng oval, kung makikita natin to, sukatin natin, ito ay nasa 3.2 cm. So ito times natin sa 2, magiging 6.4 meters. So ayan. So ang assumption natin diyan, yung lapad nitong oval na to, nung ellipse na to is 6.4. So para dahil nga estimate naman to, magra-round up tayo, equivalent na natin sa 7 meters ang lapad. And then paano ba natin makukuha yung circumference? So may formula tayo ng circumference, pero bago yan, paano muna natin makukuha yung area ng isang oval or ng isang ellipse? Okay, so para natin makuha yon, may formula kasi na area is equal to pi AB. So ano ba yung AB na yan sa isang ellipse? Sa isang ellipse, kung makikita nyo to, halimbawa ito kasi ang ellipse, yan, ganda ng drawing ko. Ito yung radius nya.
Yan. Halimbawa muna sa circle para medyo mas maunawaan. Itong circle, alam naman natin mula sa center, halimbawa ito, tumagos siyang ganon, ito yung diameter. Pero yung mula ron sa gitna lang papunta sa kahit ano dyan, kahit saang sulok dyan mula sa gitna, ang distance na yan ay tinatawag na radius. So yun, so ito ang tinatawag na sa ellipse, ito yung tinatawag na A, yung longer radius, and then yung B, yung shorter radius. So para makuha natin yung area ng ellipse, so area is equal to pi times A times B. So etong pi na to, elementary pa lang, alam na natin yan. Ang equivalent yan ay 3.14159. O kung mas familiar kayo sa 3.14 or 3.1416. So yun, pero dahil may calculator naman tayo, meron na tayong direkta sa calculator niyan. Ito yung pi, yan kung makikita nyo, ito ang equivalent nya, 3.1415926.536. mahaba pa yan, may kadugtong pa yan, pero yan na lang ang kaya ng calculator. So yun, so paano natin masusukat yung A, paano natin masusukat yung B? So ganito lang. So kung ito yung center nya, dito, so mula rito papunta doon, yun yung A. Mula rito papunta ron yung B. Yung B kasi parang altitude yan. Sa triangle kasi, kahit saang halimbawa yan ang triangle, yun yung perpendicular distance nya sa pinaka base nya, yun yung tinatawag na altitude. So ayan, bali yung B, siya yung perpendicular distance nung center na nakaperpendicular siya sa A. Okay, so paano natin masukat? So ngayon, dahil nga meron tayong ruler, susukatin ulit natin. So ito ay mula ron, ikot na natin. .160.1. Ito hindi pa to yung A and B. Ito yung parang diameter ng ellipse. Ito ay ulit 16.1 cm. Bali sa ruler to cm. So ito naman, yung gitna naman na yan, is 100.3, 10.3 naman siya. So alam naman natin, times 2 lang yan. So 10.3 times 2, 20.6. So parang round up natin, 21.
and then ito 16.1 times 2 32.2, round off is 33. Ito yung longer diameter tsaka shorter diameter. So ang kailangan kasi natin yung radius, longer radius and then shorter radius. So divide lang natin sa 2. So mangyayari, yung area natin equivalent to pi times 33 divided by 2, magiging 16.5 times 21 divided by 2 ay 10.5. So ayan, makukuha na natin yung area ng ellipse. Area is equal to okay, ito. So ang area ng ellipse ay pi times 16.5 times 10.5. So ang area niya ay 544.28 square meters na yun. So area is equal to 544.28 square meters. Ayan. Alright mga jeep, natapos din tayo. Ito, bali naka 9 pages tayo ng computation sa estimate. Bali kasama na yung mga drainage pipe, bali RCP, rebar ng pinaka area drain natin, parang manhole, tapos yung mga roadway, sidewalk, mga bakal and concrete, and then yun. So after nito, ito itatabulate ko na to, ilalagay ko na sa sa Excel. So gagamitin na natin yung laptop para may encode at may formalize natin ang ating quotation. Okay mga chip, tapusin ko na to para may pasa.